Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay Miyerkules, sa ika-20 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating ebanghelyo, narinig natin ang isang napakagandang talinhaga. Talinhaga kung saan ang may-ari ng ubasan ay nag-anyaya ng mga manggagawa na nakikita niya diyan na halos walang ginagawa. At sinasabi dito sa talinhaga, ang may-ari ay lumabas ng kanyang lugar ng ilang beses. Alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, at alas 5 ng hapon. Sa paglabas niya sa kanyang lugar, ay nag-aanyaya siya ng kung sino ang kanyang matagpuan. Bakit nandito ka? Halika, gumawa ka at magtrabaho sa aking ubasan. At mayroon silang pinag-uusapang upa kung magkano ang ibibigay sa kanila. Pero sa mga ibang oras, walang malinaw na pinag-usapan basta't magtrabaho ka sa aking ubasan at bibigyan kita ng upa. Kapag ang pag-uusapan ay tungkol sa batas ng paggawa, sasabihin natin napaka-unfair ng ginawa nitong may-ari ng ubasan. At iyon yung reklamo ng isa sa mga manggagawa. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa aming lahat? Ako po ay maagang nagtrabaho, nagpakapagod, nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Tumanggap ako ng 1 denaryo. Yung pumasok ng alas 5 ng hapon, 1 denaryo din po ang ibinigay ninyo. Bakit naman po ganoon? Labor law. Hindi naman talaga dapat ganoon. Pero hindi tungkol sa batas ng paggawa ang kwento. Ito ay tungkol sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na nag-aanyaya sa atin sa iba't ibang mga sitwasyon, sa iba't ibang mga pagkakataon, at sa iba't ibang panahon ng ating buhay. Maaring sinasabi nung ilan, ako nung nakarinig ako ng tawag at paanyaya para maglingkod, halos kung babalikan ko, parang 20 years ago na yon. Alam ko medyo bata-bata pa ako noon. At talagang nung tumugon ako sa tawag at paanyaya para maglingkod, talagang sinigurado kong ibibigay ko ang buong sarili ko sa paglilingkod. At sa tulong at biyaya ng Diyos, hanggang ngayon, patuloy pa rin akong naglilingkod. Di ba ang katulad nila ay yung mga tinawag ng may-ari ng ubasan alas 6 ng umaga. Naging napakahaba yung panahon ng kanilang pagbibigay ng sarili sa paglilingkod. Pero alam natin na bagamat magkakasama tayong naglilingkod, merong tinatawag na bagong-bago pa lang. Halos ngayon lang tinawag. Pero ang tingin natin, bakit itong halos bagong-bago pa lang tinawag, bagong-bago pa lang naglilingkod, akala mo kung sinong ang tagal ng naglingkod? Di ba minsan meron tayong ganyang kaisipan, kabago-bago, akala mo kung sino? At nararanasan yan ng mga lingkod sa simbahan. Selosan, inggitan, silipan. At lumalabas yan sa bibig natin. Yung taong yan, kabago-bago, akala mo kung sino. Pero kung iuugnay natin ang karanasan nating yan sa paglilingkod sa talinhaga sa Ebanghelyo, ito ang malinaw na magpapaliwanag ng lahat
sa atin. Sa mata ng Diyos, hindi importante kung matagal ka nang naglingkod o bago ka pa lang naglilingkod o ngayon ka pa lang maglilingkod. Hindi mahalaga sa Diyos kung gaano tayo katagal naglilingkod sa Kanya, sapagkat ang tinitignan niya yung quality ng ating pagbibigay ng sarili. Maaaring matagal na akong naglilingkod, pero ang kalooban at puso ko naman ay punong-puno ng galit, ng inggit, ng sama ng loob. At halos hindi ako nagbabago ayon sa inaasahan ng Diyos sa akin. Tsismosa pa rin. Tsismoso pa rin. Mapaghanap pa rin. Halos naninilip pa rin ng kung ano ang sa tingin ko hindi magandang ginagawa ng iba. Yung tipong dahil ang tagal ko nang naglilingkod, ang tingin ko sa sarili ko, ako ang tama, kayo ang mali. Ako ang banal, kayo ang makasalanan. Kapag ganon yung magiging pag-iisip natin, dahil iniisip natin at sinasabi natin, matagal na akong naglilingkod, pagtatawanan lang tayo ng Diyos. Anak, mukhang maling-mali ang iniisip mo. Mukhang hindi tama ang paglilingkod na ginagawa mo. Sapagkat kung tunay at tapat tayong naglilingkod sa Diyos, hindi natin hahanapin ang mali ng iba. Kung tunay at tapat tayong naglilingkod sa Diyos, hindi natin papakialaman ang kung ano ang ginagawa ng iba. Sapagkat sa isang tunay na naglilingkod sa Diyos, ang mahalaga yung ako at ang Diyos. Nandyan ang ating mga kasama, oo, pero nandyan sila para magtulungan tayong mapalapit sa Diyos. Hindi para maghilahan pababa. Kaya unawain nating mabuti ang sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon, sapagkat ito ay napakagandang paalaala para sa ating lahat. Hindi sa tagal ng paglilingkod sa simbahan ang magiging basihan para ako'y mapunta sa langit. Pwedeng matagal na akong naglilingkod sa simbahan, pwedeng ako ay pari. Pero yung tagal ng paglilingkod ko at yung pagiging pari ko ang magdadala pa nga sa akin sa impyerno. Habang yung ngayon lang tumugon na nagsikap maging tapat at totoo, ang pwede pa ngang mapunta sa langit. Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Amen.